Maagang nagising si Lara kinabukasan. Sa umpisa ay medyo nagtaka pa siya kung bakit doon siya sa kanyang studio natulog. Nang maalala ang kalukuhang ginawa niya ng nagdaang gabi, ay tila siya binuhusan ng malamig na tubig. She touched a cold hands to her burning cheeks. Sira ulo ka kasi. Baliw ka talaga. Pinilit na lang niyang kalimutan ang lahat dahil naroon ang kanyang ina. Ano na lang ang iisipin nito? Kapag nalaman nitong bukod sa naiilang na siya sa kanyang asawa, doon pa siya sa studio nito natulog. Hay, bahala na nga. Ani niya sa kanyang sarili. Tamang-tama, paglabas niya ay nakasalubong na naman niya si Maverick. Automatic na napahigpit ang pagkakayakap niya sa kumot na nakabalot sa kanya. Nag-umpisa na naman ang karera ng mga kabayo sa kanyang dibdib. Napayuko na lang siya. Dahil hindi niya matagalan, nasalubungin ang mga mata nito. Good morning. Bati niya rito. Sorry nga pala kagabi. Nakaalis na ang mama mo kanina pa. Hindi ka na niya ipinagising dahil baka raw puyat ka. Napatikhim ito. Lalo naman nag-init ang kanyang mga pisngi. Her mother heard those interesting noises in their room the other night. Ako na ang naghatid sa kanya sa airport. Patuloy nito. I'm leaving for work now. Ikaw na ang bahala rito. Tumango lang siya. Iyon marahil ang napapala ng mga nakakarama. She felt something in her hair. Napaangat siya ng tingin dito. May inalis ito na kung anong nakadikit sa buhok niya. Maliit na piraso ng dyaryo na hinigaan niya sa studio. Then he brushed a thumb to her cheek. You have paint smudges on your face. Wika nito. Ano ba ang mayroon sa kwarto na tinulugan mo kagabi? Hindi siya makasagot. Tila nawala na siya ng kakayahang mag-isip ang kanyang utak dahil patuloy na parang binabagyo ang dibdib niya sa sobrang kaba niya. Lumayo siya rito. Napabuntong hininga ito. Things are getting complicated between us. Anito? Kukuha ako ng field assignment sa opisina bukas. So probably, by next week ay nasa dagat na muna ako mananatili. Kasama ng mga crew ko to monitor some of the species we found in the Batanes region. Next week, I'll stay in the ocean, maybe for a few days. Depende iyon sa paglabas ng mga marine species na minomonitor ng organization namin. Minsan sabay-sabay silang lumalabas. Minsan naman, inaabot ng ilang araw bago lumitaw ang iba. Anyway, we need that time off together to cool off our heads. He gave her a sheepish smile. You know what I mean? Oo naman. Pero hindi niya ito makikita sa loob ng ilang linggo. Isipin pa lang niya kung gaano iyon katagal ay nagpoprotesta na ang kalooban niya. Hindi lang niya magawang magsalita. I'll see you later. May nakahanda ng breakfast sa dining room. Sabihin mo na lang sa mga katulong kung kailan mo gusto kumain. He looked at his watch. I have to go. Just call me up if you need anything. Maverick. Nilingon siya nito. Mag-iingat ka. She was rewarded with a beautiful smile. I will. Thanks. Inihatid niya ito ng tingin hanggang sa makalabas ito ng bahay. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito, ay saka lang siya nakapakawala ng malalim na hininga. She had been holding her breath that long. Tinampal-tampal niya ang kanyang mga pisngi. May patensay-tensay ka pa na nalalaman. Iisang simpleng gaga ka lang naman. Dahil sa mga pinaggagawa niya, ay napilitan tuloy lumayo si Maverick sa kanya. Ito ang nagsasuffer dahil sa kanya. Pagbalik niya sa silid nito, ay agad na dumako ang tingin niya sa malaking screen ng television. Nang makita niya ang CD ng porn video na nasa tabi ng DVD player, ay kinuha niya iyon at hinati sa dalawa. Minura niya ito at sinabi, "Kasalanan mo ito." Sigaw niya. Tumunog ang kanyang cellphone.
Hinanap pa niya iyon dahil nakalimutan niya iyon sa silid na iyon nang nagdaang gabi. She picked it up and answered the call. It was her mother. "You're awake," bungad nito. "Ma, bakit hindi man lang ninyo sinabi sa akin na ngayong umaga rin ang alis ninyo? Di sana na ihatid ko kayo sa airport. Alam kong puyat at pagod na pagod ka kagabi, kaya hindi na kita ipinagising sa asawa mo." There was a hint of teasing in her mother's voice. "It's okay, Iha. You don't have to be embarrassed about it. Dapat nga, ipagmalaki mo pa iyon." "Ma," tumawa ito. "Lara, my girl, hindi ka na pala naming pag-aari ngayon. You're someone else's girl now. And I'm satisfied with everything I've seen and heard." "Ma, stop it." Kung pwede lang niyang sabihin na wala naman talagang nangyari sa kanila ni Maverick. Maverick is a fine man. I'm glad he found you. I can see how much he loves you. Siguro kung ipinilit kong dalhin ka papabalik sa Japan, baka hinamon na niya ako ng suntukan. But then again, he's such a gentleman to hurt an old lady like me. You're not old. Which reminds me, I want a granddaughter. O tinatawag na ang flight ko. Take care of yourself, baby. Kapag pinaiyak ka ng asawa mong iyon, sabihin mo lang sa amin. At bahala na ang papa mo na isamuray iyon. Ma, are you really happy for me? He loves you more than we can. That's the best thing a man could ever say to a woman's parents. And of course, I'm happy for you. Ang tanging nais namin ng papa mo para sa iyo ay maging masaya ka. With Maverick, we're willing to give you up to him. Paano si papa? You're his only daughter. Natural lang na magiging bayolente ang reaksyon niya sa mga nangyayari, especially when he wasn't there on your wedding day. Pero pasaan-saan ba at matatanggap din niyang hindi ka na bata? Ang sabi nga pala ng papa mo, next week ay dadalawin ulit namin kayo. He wants to meet your husband. Mukhang na-curious din siya sa lalaking sumasagot-sagot sa akin para lang ipagtanggol ka. Naramdaman na lang niya ang paglandas ng mga luha sa kanyang pisngi. Mula noon hanggang ngayon, kapakanan pa rin niya ang iniisip ng mga magulang niya. And all she did was to give them headache in return. Ma, I'm sorry sa mga problemang ibinigay ko sa inyo ni Papa. I know. I'm sorry too. And it's just now that I realize our mistake as your parents. Masyado ka naming minahal at binigyan ng proteksyon. Hindi namin alam na nasasakal ka na pala. Kung hindi pa ako pinagalitan ni Maverick, hindi ko pa iyon naisip. You must love him that much. Do I? Isa lang ang naging kasagutan ng puso niya. Yes, I love him, Ma. Then I'm glad. I have to go. Yes, Ma. Ingat kayo. Hindi alam ni Lara kung ilang minuto na siyang nakaupo sa loob ng silid ni Maverick. Hawak pa rin niya ang cellphone niya at ang sirang porn CD. I love him. Iyon ang paulit-ulit na salitang umiikot sa isip niya. I love Maverick. Napakadali niyang aminin iyon sa kanyang sarili at sa kanyang ina. Paano nangyari iyon? Kailan siya nag-umpisang mahalin si Maverick? Was it when she first saw him at the wedding of her cousin? At the bar? At the police station? Itinaas niya ang kanyang kamay at tinitigan ang daliri na may wedding ring. Or it was when she accepted him as her husband. Hindi na niya matandaan kung kailan siya nagsimulang mahalin si Maverick. Ngunit mahalaga pa ba kung kailan? Saan at bakit niya ito minahal? Hindi ba dapat ang mahalaga na lang? Mayroon na iyon at nararamdaman niya. We need that time off together. Wika nito sa kanya ng umagang iyon. To cool off our heads. No. Hindi niya kayang hindi ito makita sa loob ng ilang araw.
Sa katunayan, ngayon pa lang ay namimiss niya na ito. Pero ano ang gagawin ko? Inisip niyang tawagan ang kanyang ina. Kaya lang siguradong nakasakay na ito ng eroplano at mahirap nang makontak ang cellphone nito. Then an idea entered her mind. 5 mukha ng babaeng nakamasid kay Lara ng mga sandaling iyon. Kay Yona, kay Maggie, kay Cyan at Isabela, at Raleigh. Originally si Cyan lang talaga ang tinawagan niya upang makapagkita rito. Nagkataon na kasama pala nito ang mga asawa ng mga kaibigan ni Maverick na kumakain sa restaurant na iyon. Pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa anniversary gift ng mga ito sa kanya-kanyang mga asawa para sa 15 years ng pagsasama ng mga ito bilang pagkakaibigan. Only Ridge's wife Eliza wasn't there dahil nasa honeymoon pa rin ang mga ito. So what's this for again? Ani ni Cyan. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Nahihiya siyang makipag-usap sa mga ito dahil 2 beses pa lang naman niyang nakikita ang mga ito. At sa mga pagkakataong iyon ay hindi niya nakausap ang mga ito. Sa mga pangalan at mukha lang niya natatandaan ang mga ito. Kaya lang, kung hindi siya magsasalita, paano siya makakahingi ng tulong sa mga ito? Nilakasan na lang niya ang kanyang loob at kinapalan ang kanyang mukha. Ay, napakamot na lang siya ng liig. I think I'm in love with Maverick. Saglit na tatahimik ang mga ito. So what else is new? Tanong ni Isabela. Hindi ba't kaya mo pinakasalan si Maverick? Ay dahil mahal mo siya. Hindi lang kasi ganoon kasimple iyon. Napilitan na lang tuloy siyang ikwento sa mga ito ang totoong istorya sa likod ng relasyon nila ni Maverick. The women were grinning from ear to ear when she finished. Pinikot mo si Maverick? Tila hindi makapaniwalang wika ni Maggie. Alright, magandang impormasyon iyon para sa mga nobela ko. Maggie is a romance novelist, paliwanag ni Rani. So nagpakasal kayo, at ngayon ay napipilitang magsama dahil rin sa testamento. Hindi na talaga madali kumita ng pera ngayon. It wasn't really after the money. Bawi niya. We know, wika ni Cyan. Kapag kasi ang puso na ang nakialam sa mga simpleng bagay, magiging komplikado na ang lahat. But that's where the fun begins right now. Not when the other person involved doesn't feel the same. Natigilan ang mga ito at nakatinginan sa isa't isa. Maverick doesn't feel the same about me. So, edi paibigan mo rin siya sa iyo. Paano? Magubad ka sa harap niya. Suwesyon ni Maggie. Pinandilatan lamang ito ng mga kasama nito. Just kidding. Pero itry mo na rin. Malay mo, diba? Maggie, sa magkakaibigang iyon, si Maverick ang malabong basta nalang tatalon sa kama, kasamang isang babae. Wika ni Isabela. Siya ang tipo na kapag na-involve sa isang babae, talagang pangmatagalan iyon. And that means you have all the time in the world para mahuli mo ang loob niya. Lara, nasa iyo na rin ang lahat ng access para gawin ang mga iyon dahil asawa ka na niya. Ano ba ang pwede kong gawin? Desperado na siya. May nararamdaman kasi siyang pangamba sa puso niya na hindi magpatahimik sa kanya. Ano ba ang nagawa mo? Tanong ni Yuna. Well, nanood kami ng porn video kagabi. Tumili ang mga ito. That's just it? Ang galing mo. Sambit ni Maggie. Walang pasakali? Ani ni Cyan. So ano? Nakailang rounds kayo magdamag? Kami ni Sultan ko. Mababa na ang 3. Pagbibida ni Isabela. Ay kami rin ni Iñaki. Nag-high five pa sina Raleigh at Isabela. Pati sina Cyan at Maggie ay hindi nagpahuli.
Nang mapansin marahil ng mga ito na hindi siya nakikisala ay saka lang uling nabaling sa kanyang atensyon ng mga ito. "Walang nangyari sa inyo?" tanong ni Maggie. Umiling siya. "Ang hina mo." Anito? "Wala man lang ba kayong reaksyon? I mean, that's already a porn video." He went to the bathroom and I ran out of the room. "Virgin?" Natatawang sambit ni Yuna. "Kaya pala, hindi nga pwede sa iyo ang mabilisang paraan. Dapat hinay-hinay lang. Pero kung ako ang tatanungin mo," singit ulit ni Maggie, "sa tingin ko ay mas effective pa rin ang paghuhubad mo sa harap niya. You have the looks and the body. Maverick just a guy after all. Hindi ka niya kayang i-resist." Tama na yan ang pangdedemonyo mo sa isip ni Lara. Saway ni Raleigh Rino. Tulungan na lang natin siya sa mga pwede niyang gawin. All throughout their conversation, kinakailangan pa rin niyang manghingi ng ballpen at papel sa waiter. Upang wag lang kalimutan, ang daming mga naging suwesyon ng mga ito sa kanya, lalo na si Maggie. Nahalatang galing lahat sa mga sinusulat nitong nobela ang maibinibigay na tips sa kanya. Nang sa wakas ay matapos sila, batid niyang handang-handa na siya sa mga kanyang gagawin. "Lara, can I ask you something?" Maya-maya ay tanong ni Raleigh. "Ano iyon?" "Kapag natapos ang napagkasunduan ninyo ni Maverick, would you leave him?" "Ang totoo, hindi ko pa napag-iisipan iyon. But I'm hoping won't come to that." "You still didn't answer my question." Sikat na newscaster sa television si Raleigh, kaya siguro nito na itanong ang bagay na iyon ay dahil masyadong matalas ang isip nito. Lahat ng anggulo sa isang issue ay hinihimay nito. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.